Magandang araw po muli mga kaibigan. Welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. At pakinggan po natin at panoorin itong naging pahayag nitong isang attorney ng human rights, international human rights na nakabase sa Amerika. At binabawi niya po ang suporta niya kay PBBM. Ito po yung kanyang naging mga pahayag. Babago sa kanyang pangakong independent foreign policy, aligasyong sangkot sa ilegal na droga, umano'y pagkitil ng kanyang administrasyon sa freedom of expression. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit binawi ng isang Filipino international and human rights lawyer na base sa Estados Unidos ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Solid unit team daw siya dati, pero dahil nagiba na aniya ng direksyon ng Pangulo, lalo na sa foreign policy nito, ay dismayado na siya. Kasabay nito ay nanawagan siyang ibalik ang friend to all at enemy to none na foreign policy. Nakita ko yung matinding 360 degrees na pagbabago, lalong-lalo na sa usapin ng foreign policy ng Pilipinas. Kahit na nung unang bisita niya rito sa Amerika ay matibay at maliwanag yung kanyang pronouncement that we are friends to all and enemies to none. No? Pero nung pabalik-balik na siya ay makikita natin yung unti-unting pagbabago. Nakikita raw ni Valera na posibleng may pressure sa Pangulo sa nangyayaring hidwaan ngayon sa South China Sea, bagamat hindi niya masasabi kung ito ba ay dahil sa kaso nito sa Amerika kaugnay sa umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos. Merong malinaw na pressure. May malinaw na external pressure. So, ikakawin ko yan doon sa usapin ng South China Sea at West Philippine Sea, no? Whether may mga personal dealings yan or secret dealings in exchange of that, ang mahalagang bantayan natin is yung pambansang soberenya. Pero aniya, unahin na lang sana ng administrasyon ngayon ang pagtugon sa internal na mga problema ng bansa. Imbis na mag-focus tayo sa food security, mag-focus tayo sa mga problemang internal, mag-focus tayo sa mga tinatawag nating trabaho ng mamamayan at infrastructure natin, ay lumalabas tayo na wala naman tayong kakayahan. Samantala, ipinunto naman ni Valera na ang nangyaring pagkansela sa dapat sanay idaraos na maisog rally sa Bustos, Bulacan kamakailan ay malinaw na pagkitil sa demokrasya ng bansa. Yung pagkitil at pagkitid ng demokratikong espasyo ay indikasyon yan ng authoritarianism. Yes, no? klaro. Hindi yan normal sa isang bansang demokrasya. So yan po yung mga naging pahayag ni Attorney Arnedo Valera patungkol kay PBBM. Ang una po niyang dahilan ng pag-withdraw ng suporta ay yung pagbabago ng foreign policy ni Marcos. Yung dati ang gusto, matatandaan natin dati, ang sinasabi niya dapat tayo ay kaibigan ng lahat at wala tayong kaaway. Pero bigla daw po itong nagbago at napupuna naman sa ngayon, sunod-sunuran na lang siya sa gusto ng Amerika na makipaggera sa China at itaya yung Pilipinas sa magiging resulta ng gera. At ang nakikita niyang dahilan ay dahil sa may kasong binbin sa Amerika patungkol doon sa nakaw na yaman ng kanyang ama. At maaari daw pong kaya siya sunod-sunudan sa mga kano ay dahil dito. Pangalawa, yung pagkaka-involve niya sa controversial na paggamit ng ipinagbabawal na droga ang isa pang dahilan. At ang pangatlo niyang dahilan ay yung pagkitil ni Marcos o pagpigil sa malayang pamamahayag ng mga Pilipino at lalong-lalo na doon sa mga rally at sa mga sinisigaw sa kalsada o sa mga pagtitipon, at pilit niya raw po itong kinikitil. So yan po yung mga naging pahayag ni Attorney Arnedo Valera. Sa atin pong pananaw ay nasa punto po siya, nasa tama siya, at maliwanag naman po na nakikita ng taong bayan ang nangyayari. At hindi na po ito maitatanggi dahil sa araw-araw palala ng palala, lalo na sa ngayon ongoing talaga yung pagbubulgar ng mga nangyayari sa kanyang pagkaka-involved sa droga at
ipinagsisigawan talaga ng mga testigo sa Senado. At ito pa po ang isang naging problema ngayon. Meron pang isang grupo ng anti-crime na nababahala sa nangyayari kay PBBM. Panoorin po natin ito. Ito po to. Nabahala ngayon ng isang anti-crime group dahil mismong Pangulo na ng bansa ang sangkot sa iligal na droga at kasama sa ginagawang investigasyon ng Senado. Ayon pa sa grupo, hindi nila nakikita na seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa kampanya nito kontra iligal na droga. Si Almar Forzuelo sa report. Gumulong na sa Senado ang investigasyon kaugnay ng umano'y pagkakasangkot ni Pangulong Bongbong Marcos sa iligal na droga. Dito, walang takot na inihayag ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang kanyang nalalaman patungkol sa ibinigay na impormasyon ng confidential informant kaugnay ng sinasabing paggamit ng isang alias Bonget ng white powdery substance kasamang artistang si Marcel Soriano sa isang condo unit sa Rockwell, Makati City. Dahil dito, nababahala ang grupong Anti-Crime and Community Emergency, ang response team OZRT. Giit nila, Pangulo na ng bansa ang mismong sangkot dito. Nakakabahala yun. Isang malaking pagkabahala sa amin na dapat ito ay mabigyan ng tuldok, no, at ma-clear. Dahil hindi siya pwedeng mamuno kung hindi mabigyan ng clearance yung kanyang pangalan. Dahil hindi niya pwedeng labanan, sugpuin. Ang isang malaking problemang ito sa ating bansa, ang droga, kung siya mismo ay naku-question yung kanyang integridad patungkol dito. Yan po yung naging pahayag ng isang grupo ng anti-crime. Nababahala sila dahil mismong ang Pangulo ang nasasangkot sa ipinagbabawal na droga at nasa punto po siya para sabihin na hindi niya talaga kayang makontrol ni PBBM ang kalakaran ng droga sa Pilipinas kung siya mismo ay involved dito. At hinihiling din po niya na sumailalim si Mr. Marcos sa isang masusing pagsusuri sa droga para malinis ang kanyang pangalan at patunayan na siya ay walang kinalaman sa mga sinasabi ng dating PIDEA agent. At ito po sa ngayon ang inaabangan natin at inaabangan na rin ito ng taong bayan. Kasi sa totoo lang, hindi talaga pwedeng mamuno at magpatakbo ng isang maayos na pamamahala ang isang, lalo na't Pangulo, siyang pinakamataas na opisyal ng bansa, kung ito ay lulong o ang sinasabi nga ni Duterte ay bangag sa pinagbabawal na gamot. So sana po sa susunod na araw ay magkaroon na ito ng linaw at si Mr. Marcos na mismo o si PBBM na mismo ang magkusang humingi o isubmit ang kanyang sarili sa isang lehitimong pagsusuri sa droga. Hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat po.